sa mga balita sa bansa, sinalakay ng mga otoridad ang isang warehouse sa Navotas na puno raw ng mga smuggled na produkto. Detalye tayo niyan sa ulat on the spot ni Darlene Kai. Connie, halos 50 milyong pisong halaga ng agriculture products o smuggled agriculture products yung nandito sa aking likuran, yung nasa loob ng warehouse na yan. Nasabat yan ng pinagsanib na puwersa ng Department of Agriculture, Bureau of Customs, PNP at local authorities. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., idineklara bilang mga egg tart at kimchi ang mga laman ng warehouse na ito. Pero mahigit 300 tonelada pala ng mga puting sibuyas, carrots, kamatis at mushrooms yung nandito. Kaya matapos daw makakuha ng tip ang Department of Agriculture, agad sinalakay ng mga otoridad itong warehouse sa barangay Bangkulasi sa Navotas City. Sabi ni Tiu Laurel, dahil walang permit, hindi dumaan sa inspeksyon ng mga ito. Kaya posibleng hindi ligtas kainin. Base raw sa investigasyon ni Navotas Mayor John Ray Tiangco, wala rin kaukulang permit ang negosyong ito kaya agad nilang ipinasara ang warehouse. Hinahanap pa raw nila ang may-ari ng kargamento dahil gwardya lang ang inabutan nila nang pasukin nila ito. Siyempre, nakita natin yung consignee, kung sino man ang presidente, no, mga direktor, magtago na. Dahil hindi namin to titigilan hanggat mahanap namin at makulong sila. We're starting our search. Connie, kumuha na ng sample yung mga DA officials mula doon sa mga agriculture products na nasa loob. Daraan yan ngayon sa food safety inspection o testing at kapag pumasa at na-certify nila na food safe, isa sa mga options kapag nakakuha sila ng court order ay ibenta ito sa mga Kadiwa stores nationwide. Yan yung pinakahuling ganap o pinakahuling balita mula rito sa Navotas City. Balik sa inyo, Connie. Maraming salamat, Darlene Kai. Mabibilis na balita po tayo. Patay ang isang lalaki na kaangkas sa motorsiklo ng masagasaan ng bus sa bahagi ng EDSA sa Quezon City. Nabundol ng bus ang motor na dumaan sa bus lane. Paliwanag ng bus driver, hindi na niya naiwasan ng motor matapos itong biglang lumipat sa kanyang harapan. Sabi naman ng rider, napagkasunduan nila ng kanyang pasahero na dumaan sa bus lane dahil nagmamadali raw ang lalaking pasahero. Parehong sasampahan ng reklamo ang bus driver at habal-habal driver o rider. Nakita rin may dalang baril ang biktima. Napagalamang may kaukulan naman siyang dokumento para rito. Natagpuan ang bangkay ng isang lalaki sa Pinugay River sa Barangay San Jose sa Antipolo, Rizal nitong Sabado. Nakasako ang katawan ng makita roon. Meron daw siyang hindi bababa sa 3 saksak sa dibdib. Ayon sa pulisya, posibleng 2 tao raw ang sangkot sa krimen. Inaalam pa kung sino ang mga salarin. Nagbabala si Pulang Araw star Sanya Lopez sa fake account niya para makapang-scam. Sa lahat po ng mga chinat ng scammer, hindi po ako yon. Okay, malinaw, hindi po ako yon. Huwag po kayo maniwala sa scammer. My gosh, ang dami nang naloko. Yung mga nag-send na, please, wag po. Sa Viber nangyari ang modus ng scammer. Ginamit niya ang pangalan at picture ni Sanya para manghingi ng donasyon para umano sa isang outreach program. Paalala mga mare at pare, huwag basta-basta maniniwala sa mga nagchat-chat online. May official social media accounts po ang Kapuso at Sparkle Stars. Dahil daw sa mga iligal at mapanganib na aksyon ng China, kaya nagkabanggaan ng China Coast Guard at Philippine Coast Guard kaninang madaling araw. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, agresibo ang kilos ng mga barko ng China Coast Guard habang papunta ang 2 barko ng PCG sa mga isla ng Patag at Lawak sa West Philippine Sea. Una raw binangga ang BRP Cape Engaño malapit sa Escoda Shoal na nagdulot ng butas sa barko na nasa 5 pulgada ang laki. Ilang minutong makalipas, 2 beses naman daw binangga ng CCG ang mga BRP Bagakay. Sa kabila ng banggaan, nagpatuloy raw ang PCG sa pagpapadala ng supply sa Patag at Lawak Islands. Walang direktang reaksyon ng task force sa naunang pahayag ng China Coast Guard na mga barko ng Pilipinas ang nanghimasok at sadya umanong nambangga. Ito ang inyong Regional TV News. Tinanggal sa trabaho ang isang tauhan ng Baluarte Zoo sa Vigan City
na nakunang bahagyang sinipa ang isang white lion doon. Ayon sa Animal Kingdom Foundation, pilit inaayos ng tauhan ng pwesto ng tila pagod at inaantok na leon para sa magandang kuha ng litrato. Sabi ng grupo, dapat na itong itigil sa mga zoo dahil pagmamalupit pa rin ito sa hayop. Ayon kay dating Governor Chavit Singson na may-ari ng Baluarte Zoo, hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng kanyang tauhan. Hindi nakuhanan ng pahayag ang empleyado pero paliwanag daw niya kay Singson ay ginising lang niya ang leon. Ipinag-utos na ng zoo ang retraining para sa kanilang mga tauhan. Pinag-aaralan na rin daw kung paano ang pinakaangkop na paraan sa pagpapapicture sa mga hayop. Kahit intense at serious sa mga eksena sa Kapuso family drama na Pulang Araw, may time to chill din naman, no? Kumasa na sa nauusong Tiramisu Cake Dance Challenge ang cast at production ng Pulang Araw habang nakabreak sila sa taping ng series. Game na game sa challenge sina Dennis Trillo at Angela De Leon, pero si David Licauco mukhang di yata makasabay sa craze. Heto pa mga mare at pare, hindi lang isang craze ang entry nila, aba humataw rin sila sa Emergency Dance Challenge na kanya-kanyang giling at moves. Samantala, very nakamamangha ang project ng isang grupo ng computer engineering graduates. Diyan po yan sa Binangonan, Rizal. Very mindful kasi yan para sa mga kababayan nating PWD. Ito ang kanilang science-tastic invention. Yan! Ito, ang Robotic Prosthetic Hand Project ni na James Sanina, John Vincent Ponong, Roland Sanchez at Jose Santa Ana. Alay nila yan para sa mga transradial amputees o putol ang bahagi ng braso. Gaya na lang ni Tatay Romeo from Cainta na nasubukan ng kanilang research project. Aabot raw sa 1 million pesos ang presyo ng ganyang prosthetic hand sa merkado. Pero ang kanila, 36,000 pesos lang ang ginastos. Nanalo silang bilang best thesis at best presenter. Wow! Apakagaling ninyo. Congratulations! At napakalaking mura nun. Talaga naman. What a bargain. Ayan. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.